Hi, ako inyong kunyang ng Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos, di ba? Kagaya nito, meron akong ikukwento sa inyo at parang tips na rin ito sa mga naghahabol ng mataas na sahod. Ganito kasi yun, bakit hindi ako mag-renew sa amo ko ngayon? Marami kasing nagtatanong sa akin, yung mga nakakilala sa akin na, at saka yung mga post ko na nakakakita at matagal ng followers ko sa aking Facebook. Minesis nila ako at nagtanong sila kung bakit hindi ako mag-renew sa amo ko. At maganda naman daw ang sahod ko, may food allowance ako, at kung masipag pa talaga ako, pwede ako hindi lalabas sa day off, at babayaran ng amo ko noon 200 per day off na hindi ko ilabas. Tapos ang food allowance ko 1,300 Hong Kong dollars. Tapos ang sahod ko is 6,000 Hong Kong dollars. So tiba-tiba pagdating sa dolyar. Compare sa minimum na sahod at saka walang food allowance. Kung matipid pa talaga ako, marami akong tira sa aking food allowance. Ganun guys. Dahil nga, kinuwento ko sa kanila or nag-post ako na hindi na ako mag-renew. Nitong nakaraang araw, inoferan ako ng amo ko. Napakaaga naman kasi ng pagsabi sa akin ng amo ko na i-renew ako sa next contract ko. At sabi ko, 10 months pa, ang tagal-tagal pa noon. Sa isip-isip ko na, nabigla ako kasi sa sinabi niya, kaya natahimik ako. At dahil nga planado na ang aking mga balak, at alam ko naman talaga na itatanong talaga niya yan sooner or later kung mag-renew ako sa kanya o hindi. Alam ko na anong isasagot ko sa kanya kapag mabanggit niya sa akin. So dumating nga ang araw na yun. Para hindi sasama ang loob niya na hindi ako mag-renew at maganda yung release niya sa akin, maganda yung paghihiwalay namin, pinlano ko na kung anong sasabihin. Kaya nung nabigla din ako, nasabi ko rin kaagad-agad na hindi na ako mag-renew. Ganito ang gagawin ninyo ha, yung mga gustong aalis ng maganda sa amo pero hindi na mag-renew para naman walang samaan ng loob. Ganito ang gagawin ninyo guys. Para naman mapauo at maawa pa. Yung expression natin na paawa effect din, di ba? Ganito kasi ang sagot ko, ma'am, hindi na ako mag-renew sa kontrata dito kasi bala ko kasi umuwi sa aking hometown, sa probinsya. Kasi matagal na akong hindi nakauwi doon. More than 20 years na. At ang importante lang naman kasi na iuwi ko para ma-visit ko ang aking mama. So, matagal-tagal din yun. Dati kasi, di ba ano, parang telenovela. Dati kasi pag umuwi ako ng Pilipinas, ang mama ko na lang, papuntahin ko ng Manila. Papamasahian ko na lang siya. At dahil nga matanda na siya ngayon, 80 years old na siya, hindi na siya pwede mag-travel kasi hindi na siya masyadong healthy. At saka hindi na siya pwede mag-travel mag-isa papuntang Manila. At magastos kapag may kasama siya. So, mas okay na uuwi na lang ako sa probinsya at mabisita ko na rin, makita ko na rin ang aking hometown, ang aking probinsya. Ang tagal-tagal ko na talaga hindi nakauwi dun. Grabe, more than 20 years. Hindi ko na alam kung paano ako umuwi dun. Maliligaw pa kaya ako hindi? Di ba ganun? Sabi ng amo ko, ay, ganun, kawawa naman. So, ibig sabihin, hindi ka talaga mag-renew sa amin? Hindi ma'am, kasi balak ko na magbakasyon doon, 1 month. So, ang alam ko, kapag mag-renew dito, mag-renew ng kontrata, is 14 days lang talaga ang ibibigay ninyo sa akin. So, kapos na kapos talaga ang bakasyon ko. Sayang din ang pamasahe. Kaya gusto ko umuwi doon sa probinsya namin, pero 1 month ako. At alam naman natin, ginanon ko siya, alam naman natin na hindi pwedeng maiwan na matagal si Lola. O di ba ginamit ko pa ang aking alaga. Oo, kasi totoo naman na hindi pwedeng maiwan na ano, at saka wala silang tiwala sa part-time. Kaya sabi napaisip bigla yung amo ko niya, oo nga, pero mas kailangan mong umuwi dun sa mama mo kasi nakarelate din naman ako. Mama ko nga ayaw maiwanan, di ba? Ganun. Napapayag siya. So, ang tanong ng aking mga kasama, yung aking mga kaibigan, bakit hindi nga ako mag-renew? Kagaya ng sinabi ko na malaki naman ang sahod ko at saka lagi pa silang wala dito. Kung tutuusin, okay. Ito po yung dahilan. Dahil nga nagka 1 year na ako, more than 1 year na ako nagtatrabaho dito, hindi pa rin ako masaya dahil hindi naman okay yung ano ko dito, yung sitwasyon ko, lalo na doon sa
anak ng amo ko. So parang nakapag-decide na talaga ako na hindi na talaga ako mag-renew. Kahit na aalis yung anak ng amo ko, mag-aaral sa ibang bansa sa September, pero nakapag-desisyon na talaga ako na hindi na. At ito, babala para sa lahat ng mga naghahabol ng malaking sahod. Huwag kayong masyadong masilaw yan ha. Kasi alam naman natin at common sense na sa atin yan na kapag malaki ang sahod, malaki din or mataas din ang expectations ng mga amo natin. Yung kayod kalabaw talaga, walang pahinga. So, very stressed na talaga ako ngayon. Sobrang pagod talaga. At idagdag pa, kung hindi lang siguro mataba ang aking alaga, ay okay lang na mag-renew ako. Kaso lang, guys, napakataba ng alaga. Ano siya, mabigat siya. At para sa lahat naman ng nangangarap na mag-alaga ng matanda ha, depende yan sa sitwasyon. Kapag ang inyong alaga ay hindi healthy at saka mabigat, mag-isip-isip na talaga kayo kasi talagang katawan ninyo ang kawawa. Lalo na ako ha, maliit lang ako. At saka, mabigat kasi masyado ang matanda. Hindi siya makatayo. So, pakiramdam ko, kapag pinapatayo ko siya ng, sa pilitan, lalo na kapag natutulog siya na nakaupo, ang bigat-bigat niyan. Hindi mo talaga yan maano. Kaya yung paa ko, pwersado talaga. Yung mattress ko para mahuhulog na. Para kami matumba dalawa. One time na natumbayan siya na sa sahig, hindi ko talaga siya mabuhat, hindi ko mapatayo. So, ang ginawa ko ay hinila ko siya para lang makaupo siya doon sa yung babaan ng kama niya, yung parang hagdanan. Inupo ko siya doon kasi kung direct ko siyang patayuin, hindi talaga ganun kataba ang aking alaga at ganun din siya kabigat. 69 kilos, hindi pa siya makatayo ng sa sarili niya kasi na-stroke na siya. Yun talaga ang dahilan kung bakit hindi ako mag-renew. Kaya pipiliin ko na lang na maghanap na sa next na job offer yung mga toddler na lang. Kasi kung infant naman or newborn, napagod na kasi ako kakabuhat. Kasi itong alaga ko, para na ring binubuhat ko siya. Kaya yung mga gustong mag-alaga na matanda, mag-isip-isip kayo. Kasi okay lang yan sa yung alalay lang, ang alagaan ninyo, yung alalayan nyo lang. Pero kung persado kayo araw-araw, isipin ninyo, 2 years ninyong gagawin yan. Maano talaga, kawawa ang inyong katawang lupa. Kaya mag-isip-isip kayo. Yun ang dahilan bakit hindi talaga ako mag-renew. Kasi mas okay na yung minimum. Basta masaya ako sa trabaho ko, hindi ako stress. At saka alagaan natin ang ating katawan kasi yun ang puhunan naman natin sa pagtatrabaho natin, lalo na dito sa ibang bansa. Kasi kapag magkasakit tayo, wala talagang tutulong sa atin kundi tayo lang din. Kaya para sa lahat ng mga inofera ng malaking halaga, mag-isip-isip kayo. Yung mga gustong magtrabaho na or naghahanap ng job offer na matanda, piliin niyo yung hindi mataba at saka healthy, or di kaya kahit na hindi sila healthy, basta hindi yung na-stroke naman or what, yung talagang basta hindi mataba para naman yung katawan ninyo hindi mapuwersa araw-araw for 2 years mo gagawin yan. Okay? Good luck at yun po ang rason bakit hindi ako mag-renew.